Eto pala ang itsura ng isang nabutata, mga kababayan, ano? Tingnan nyo, mga kababayan, matapos pong mag-anunsyo ni VP Sara para pinagsakluban ng langit at lupa ang itsura ni Risa. Matamlay, mga kababayan, dahil nabulaga sila eh. Hindi nila inaasahan, mga kababayan, na mag-aanunsyo na ng kandidacy si VP Sara Duterte. Sabi ni Inday, December! Paano na ngayon ang kanilang mga plano? Dahil bago pa daw siguro mag-December, mga kababayan, ay tinitiyak nila na matutumba na ang Inday Sarang ito. Pero hindi nila nabasa si VP Sara Duterte, mga kababayan. Ngayon, mistulang sila ay naisahan. Kaya matamlay. Matamlay at laylay ang kanilang mga balikat, mga kababayan. Panoorin nyo po, ha. Tingnan nyo. Matamlay masyado si Virus, mga kababayan, sa kanyang press con. Kanya ng press con, mga kababayan, ha. Pero ang topic kay VP Sara Duterte, Diyos ko Lord. Ma'am, yung announcement ni VP Sara today to run, naging malinaw na. How will this affect the timeline of the United Opposition in terms of also declaring your own standard bearer? Paano na yan? Lost sila, mga kababayan. Hindi nila napaghandaan eh. Nahulog na naman sila sa patibong ni Sara Duterte, mga kababayan. hindi nila napaghandaan ito. Akala nila December pa. Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. Matamlay ako. Bakit nyo ako tinatanong? Hindi naman ako si Sara Duterte. Press con ko ito. Hina-hijack ni Duterte na naman. So yung free will na binanggit ko kanina ay Free will. ginagamit na rin po namin sa sarili namin. Tamlay na tamlay, Ang kanyang impossible dream, mga kababayan, ngayon na ay natuldukan. Talagang naging impossible na talaga. Wala na eh. Tapos na ang laban, mga kababayan. It remains that you will announce by end of the year or first quarter of 2027. Surrender na lang, Risa. Yun yung, Tsura, yun yung Tsura. Bungal ba to, mga kababayan? Kasi kapag maggaganyan mo yung parang wala na yung original ng ngipin mo. Ubus na siguro yung ngipin nito, no? task that we have set ourselves. Ma'am, how will that affect yung requirements ninyo sa paghahanap ng standard bearer knowing that Ang requirement daw nila winnable. Paano na yan? Wala silang mahanap na winnable. Pinresenta kanya yung sariling winnable siya. Diyos ko, Lord. sino yung makakalaban po Ay, ninyo and nako, that is VP Sara? Wala ka na pag-asa. Well, dahil Wala na. Tapos ang laban. ilang taon na rin kaming magkakasama at Matamlay ang beshi ko. nag-uusap. Bago pa man itong recent important development, Important development, ha? Ang ni Sara, mga kababayan. Talagang binabantayan nila si Sara. patuloy yung pag-level off namin, pagkakasundo kung ano yung aming mga requirements. Ni Bangag. Yun, qualifications na hahanap Isa lang ang qualification kung sa inyong grupo, Bangag. sa aming hanay. Hindi po nagbabago yun. Qualifications are Wala nga silang maisip, Una-una, bangag ka. what, ma'am? Well, you actually not qualifications per se pa, but yung Wala kang masabi sa qualification. banggit ko dating common values na Ay, nahanap common namin values. sa aming hanay, no? Yung pagnanais para sa Pagnanakaw, akala natin pagnanais daw, mga kababayan. anti-corruption and Ay, Diyos ko, Lord, anti-corruption. Tapos unitin ka sa, Marcos, natatak corruption. good governance. Nasaan ang values mo? Good governance, mukha mo. Yung pag-grow at Grow, kayo lang ang nag-grow. Ikaw lang ang pumuti, Risa Virus. Dati nating mga kababayan, hindi daw pantay ang puti nito, mga kababayan, si Risa. Puti lang ang mukha dahil puno ng pulbo, sabi ni VP Sara. Tapos pagdating sa leeg, parang mga kababayan, puwet ng kaldero sa itim. pag-share ng bunga Ngayon, ng ating mas kiputi. malakas na ekonomiya. Isang tunay na pagkakaisa sa ating Ang tamlay divided na at niya, no? polarized na lipunan. Of course, pambansang soberanya. Pambansa soberanya. As if naman, mga kababayan, mayroong nananakop sa atin ngayon. Wala naman. At iba pa. Ang iba pa, mga kababayan, dapat bangag ka. Wala na, I'm still on VP, Sara. VP na naman. Kayo naman. Ang aga niyong sinira ang araw ni Virus, mga kababayan. Of course, we know that there are pending impeachment complaints in the House of Representatives, and if Pupuruhan ko yan. Yan pala ang makakalaban ko eh. Pupuruhan ko.
Wow, yan ang isip ni Virus ito ngayon mga kababayan. Whenever it goes up here for trial, you will be the judges, and of course not just you personally, but Oy, Virus, mag-inhibit ka. Dahil mga kababayan, ikaw ang kalaban eh. Ikaw ang makikinabang kung mai-impeach siya. Oh, delikadesa naman, Virus. all 24 or 23 kung makapasok, kung hindi makapasok ang ilan, 24 or 23. Regardless mga kababayan, makapasok o hindi, 24 ang senator right now sa Pilipinas. Kahit hindi pa pumunta dyan si Bato mga kababayan. will be serving as judges. So and Sige, matiknikal na naman kayo dyan sa Korte Suprema. yung iba sa inyo might be her potential rivals in 2028. So how will you address yung possibility or yung at least the optics na you are judging a potential opponent and your decision could be interpreted as not being based on the merits of the case, Oo, dahil siya ang makinabang eh. on the possibility of taking out a potential competitor in 2028. Huli ka! Huli ka! Oh, sige, palusot pa more. Any optics. Oh, optics. Mahilig ka sa optics. Malinaw sa amin dito sa Senado Tamlay, no? na kung may Tamlay niya. umabot sa aming impeachment complaints, kami magiging senator judges. At Anong qualification mo? Hindi ka nga abogado. Kaya mga kababayan, konta tayo dito sa impeachment na mga magiging judges. Tingnan niyo naman kung position na qualification nito. Rallyista. Andyan si Tulapid mga kababayan na hindi nagsasalita. Andyan mga tulpok na mga uplok. Nabendalo. Lord. Buti na lang, wala Pacquiao. magdidesisyon kami. Dapat sana Supreme Court ang mga kababayan kagaya sa South Korea. Boboto Mga bobo to. sa issue batay sa mga ebidensyang dun pa lang Ay, ngayon palang bias ka na. ipipresenta Kasabahan mo sa akbayan ang nagsampa ang was. Sa paano ka nagiging patas sa amin. Mm. Like most everything that comes before the Senate, usapin niya Taranta na, ng demand for accountability Wow, accountability. How about your accountability? ng ating mga kababayan na answerable lahat Kababayan na naman, taumbayan na naman. na nagtatrabaho sa gobyerno. Kayo nga including, dapat ang paansirin. yung highest officials natin dahil sila yung possible subject ng impeachment complaint. So ako, ngayon pa lang, Ngayon pa lang, wala na akong paano na ito? Ang feeling nila nananakot daw si Sara mga kababayan, nagbabanta daw sa mga pipirma ng impeachment sa kanya dahil umanda kayo. Ako ang magiging susunod na Pangulo. Natakot naman. hinahanda ko ang sarili ko sa posibilidad na may umabot na impeachment complaints dito if and when Si that Soto, happens. ready na. Ipag-fourth point na daw mga magsisisi kababayan. ako bilang senator judge. At Oh, klaro sa mag-inhibit ka. Mag-inhibit ka, akin ungas. yung tungkulin sa akin doon. Ma'am, sorry, balik ako din sa EJK issue. Kasi isa sa inyo Ay, mga Diyos ko, Lord, EJK. EJK. Wala kaming paki sa EJK. Samantala, mga kababayan, dito tayo ha. Kung ano masasabi ng mga political analyst, mga kababayan, sa pagdeklara ng na ito, impeachment. Pagdeklara na ni VP Sara ng candidacy, mga kababayan. Oh, tingnan nyo, iiyak na yan, tingnan nyo, malungkot ang beshi ko. Paano na yan? Hindi kasi manalo-nalo. Accept na niya na talo siya ngayon pa lang mga kababayan. O, dito tayo ha. Sa atin si Professor Jean Encinas Franco, political analyst. Sige ha. Sigurodihan niya lang ha na yung political analyst ninyo ay hindi yan mga gunggong na naman na yan ang problema sa mga dilaw mga kababayan Dahil sa kanilang pagkasinungaling mga kababayan, hindi nila sasabihin ang aktwal na talagang nangyayari. Kaya na-undermine mga kababayan, na-underestimate nila ang kanilang kalaban. Kasi sinungaling. Lagi nilang sinasabi na malakas ang kanilang kandidato, wherein ang totoo hindi naman. Kaya nagpapakampante, kagaya ni Lenny. Ulats. Hali po sa inyo, Prof. Jean. Magandang tanghali, Sherry. Na-monitor mo ba, Prof. Jean, lahat ng biglaang mga pangyayari bago biglaang po ang tanghalian pangyayari. natin? Ano po ang inyong reaksyon dito sa announcement ni VP Sara na tatakbo nga siya Sino yung professor na yan? pagkapangulo sa 2028? Hindi na ako nasusurpresa, no? Kasi Si Risa na sorpresa. Parang hindi nga makapagsalita ang tamlay. alam na naman natin ito matagal na. At yung timing lang, of course, no? Medyo maaga
doon sa mga karaniwang nag-a-announce, no? Sasabihin yung maaga tapos wala kayong habas right from the start mga kababayan. Itong media laging nagtatanong, tatakbo ka ba? Tatakbo ka ba? Tatakbo ka ba? Tapos nung sinagot mga kababayan, tatakbo ako. Ang aga pa! Kayo ang makulit eh! 2 years before. Mm. Pero ano ito sa kanya, no? Gamble ito sa kanya kasi normally pag medyo maaga ka masyadong Wala na eh. Aatakihin ka kung maaga ka. Inataking na nga siya. So what for? Alisin na natin ang element of surprise. Ngayon na, surprise na kayo. puputaktiin ka talaga ng Matagal na siyang pinutakti. For your information. lahat na lang ng pwedeng iba to sa'yo. No? Mm. Well, siguro Bakit ngayon? Hindi ba? isip niya, sa bagay, Mm. marami nang na ano sa kanya ng mga kaliwat ka ng mga akusasyon. So, hindi Matagal na magiging siya bago binabato. Sa kanya yun, no? Pangalawa, yung isang reaction ko, ang timing din, maaaring may kadahilanan dun sa yung hearing. Warning ito! Warning ito mga kababayan. Indirect warning sa mga kongresista at mga senador. Nasubukan nyo lang. Markado kayo. Ng charges Markado kayo. sa kanyang ama ni sa Pangulong Duterte sa February 23 sa ICC. At saka yung, wala yang recommendation nga na co-perpetrators yung kanyang mga kaalyado, si Senator Bongo at Senator Bato, no? Oo, dahil ang ayong mga kababayan, yung pagdawit kina Bato at Bongo, ang purpose niyan is para ma-eliminate election pa rin sa impeachment pa rin mga kababayan, para ma-eliminate si Bongo at Bato sa equation kapag mayroong impeachment mga kababayan. So in effect, it's both a survival mechanism but also to ensure na kung sino man yung mga kaalyado niya, magpakilala na. Magpakilala na ngayon pa lang. Nandun din po kaya, nakikita nyo ba, Prof. Jean, yung sabi nyo nga, sa timing eh. Tingin nyo may kinalaman din kaya dito yung impeachment? Mayroon, malaki ang kinalaman. Yes, of course. Sorry, I forgot to mention that. Yung sa kaso ni Tatay Digong nga, hindi nga, minor na lang yon. Ang main reason dito is yung umuusad na impeachment ngayon sa Kamara mga kababayan. Dito po sa impeachment. Pero paano po kaya ano yung nakikita nyong play? Bakit? Hindi mo alam? Common sense. Magagalit sa Pacquiao. Oo, tingnan yung itsura ni Cosim mga kababayan. No? Play. Kasi ang mangyayari, napakadali na niya ngayong sabihin na lahat ng mga ito ay ginagawa ng mga kalaban niya para hindi siya makatakbo or mabawasan ng mga taga-suporta sa kanya. Hindi na, nagdeklara na siya mga kababayan dahil ngayon pa lang gusto na niyang malaman kung sino-sino yung willing makigrupo sa kanya pagdating sa eleksyon mga kababayan. Dahil kapag kakampi kayo dyan sa impeachment, etis ka na. Do not expect us na sa parating na eleksyon, magmamakaawa ka at maghuhugas kamay ka. Ang sabi ni BP Sara, hindi ako mapagpatawad na tao. Never. Pagkalaban na kita, kalaban na kita habang buhay. Nandun din ba yung pagkonsidera niya na umiingay na United Opposition? Hindi natitinag mga kababayan si BP Sara sa oposisyon. Natitinag siya ngayon dito kinabangag na panggigipit sa kanya mga kababayan. Yung opposition Diyos ko Lord, paunahin nyo pa. Go ahead. Hindi pa nga alam ng opposition mga kababayan kung sino ang kanilang ipapatakbo, di ba? Pwede, pero kasi yung Mahina ang opposition, in short. surveys, pabor sa kanya ngayon eh. So, bakit naman siya mababother dun sa United Opposition? Diba? Talaga? I think it has more to do with yung sa ICC tsaka yung sa impeachment. Sa impeachment lang. Aha. Ayon po kay VP Sara, matagal na siyang sinisiraan at inaatake ng administrasyon. May nakikita ho ba kayong basihan dito sa paratang na ito? Kasi lahat naman ng mga accusation sa kanya, no? Like halimbawa dun sa Sige ha, siguraduhin mo lang ha. Nakikinig kami, political analyst. yung impeachment, mismo ang Supreme Court ang nagsasabi na hindi naman siya hinatulan not guilty ng Supreme Court. Diba? Grabe. Naaamoy na natin mga kababayan ang baho nitong anal na ito. Nung last year, yung decision sa impeachment ng Supreme Court. Tapos na-impeach siya ng House of Representatives. Excuse me, analyst ka ba? Invalid yung impeachment ni VP Sara Duterte. Analyst. Uy, invalid yung ginawa ng
House of Representatives last year. So technically mga kababayan, walang impeachment na nangyari. Void ab in issue. Ano ba tong mga kababayan? Analyst na to, parang kulang-kulang sa kaalaman. So, hindi naman biro yung charges, no? Mahirap naman sabihin. Hindi biro ang charges. Ano sinasabi mong charges? Yung mga kababayan daw? Confidential fund? Hindi daw biro? Tapos wala namang ang COA nakita? Invento ito. Inimbento lang nga! Ano rin ho ang masasabi Wala na nyo to, dilaw ito mga kababayan. O makakaliwa ito. doon sa paghingi ng tawad ni VP Sara dahil tinulungan daw niyang manalo si PBBM? Oh, dahil sinisisi siya ng tao mga kababayan eh. Forgiven na namin. Oo, no? Sa akin kasi ang tingin ko doon anong klaseng judgment ang meron siya, no, kung mag-aspire siya as president. Kung gano'n na napakalaking desisyon na tumakbo bilang vice president ni BBM, tapos biglang pagsisisihan mo, no? Wow. Oh, negative na ang kanya mga kababayan. Parang sinasabi nito, nagkamali na nga siya. O umamin na nagkamali. Dati. Tapos ngayon, tatakbo ng presidente. Alam natin ito mga kababayan eh. Ewan na natin na bakit nakakaamoy tayo ng mga dilaw. Ito mga bangag at mga dilaw, we can smell a mile away pa mga kababayan. Kalaunan. So, yung judgment, so may question ako dun sa judgment. Nag-question niya siya sa judgment ni VP Sara. Kami din, sa'yo, analyst ka ba o anal lang? Kung ngayon po gagawin ang halalan, masasabi nyo rin ba na sure win nga si VP Sara? Katulad po ng sinasabi ng Sure win! Eto ha. Kung magmaangan-maangan pa ito. oposisyon, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makapanayam si Senator Risa Ontiveros. At aminado naman na siya yung pinakamalakas na contender for bilang pagkapangulo sa 2028. Sige ha, kung analyst ka ba talaga? Alam mo, kasi yung mga surveys, no, the way surveys are done, lang siya, pwede mo lang masabi na totoo yun noong moment na tinanong yung tao. Kaya nga, yung survey na iyon ay nag-i-scope sa mga panahong ito. Right at this very moment, kung wala namang survey, hindi natin malalaman kung Bago nga lang ang survey wala na. Oy, anal. List. Yan ang ikakatalo ninyo. You do not recognize the problem. How can you solve the problem? Particularly your problem if you do not recognize it in the first place. Sige, hayaan lang natin ito mga kababayan. Sige, ina-undermine nila si Sara. Maliitin lang ninyo. Maliitin ninyo si Sara. Sa kaka-underestimate ninyo kay Sara, bubulaga na lang sa inyo sa eleksyon. Hayaan na natin ito sila mga kababayan magkalat ng kasinungalingan na ina-undermine nila ang pwersa ni Sara ngayon. Sige, go ahead. nagbago na yung saloobin ng mga tao. Sa tingin mo, analyst, ito na lang analyst ha. For the longest time ha, number 1 si Sara Duterte sa survey all the time, right from the beginning. Kahit pa nga nung hindi pa siya tumakbo, vice president pa lang siya mga kababayan, ang tinakbuhan. Pagka-presidente siya ang nangunguna until now. Tapos sasabihin mong, hindi pa final yan, hindi pa temporary, nagbago pa daw, posible pa daw magbago ngayon mga kababayan. Kung hindi mo ina-acknowledge yan, na parang ngayon sa tingin niya mga kababayan, mahina na si Sara, ay malaki ang problema mo talaga. Hayaan na natin to sila. So, mahirap sagutin. Sana kunin ka nga ng mga dilaw, no? Ikaw, ito siguro ang mga analista ng mga dilaw, mga kababayan. Parang mga mga tanga. Ang tanong na yan. Although yung mga recent surveys sa iba't ibang polling organizations nagsasabi that she is more likely to win. No? Talaga. At hindi lang yung isang survey ha. Lahat, every survey. Bawat isang survey mga kababayan. Siya ang number 1. Malayong agwat mga kababayan sa makatwid. Based on recent surveys. Pero kung Hindi nga recent. Kahit pa yung mga unang survey. ngayong araw Sige. na to, parang Ngayong sa tingin mo ngayong araw na to biglang magbago? Magpa-survey ka. kung tatanong yan, ay masasagot yan kasi wala tayong data. Ay, Diyos ko. Sige lang. Ika nga mga kababayan, kapag nagkakamali ang iyong kalaban, hayaan mo lang. And yun nga po, sabi nyo, gamble. Too early to announce ang kanyang Gamble kung mga uhugin mga kababayan, mga kandidato.
Kagaya ni na Tulfo, ni na mga kababayan, ni na sina Virus, o gamble yan para sa kanila. Pero iba si VP Sara eh. Right from the start, expected na nga yan si VP Inday. Interes na manalo tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Pero sabi niyo nga, timing eh. Kasi dahil din sa mga nangyayari ngayon na mga issues. So, doon sa nakikita nyo, sa pagbalanse niya, gamble, pero nakita nila yung Strategy need, yan. to The announce need. ano po yung ano po Sim, ako na lang ang... Wala kang makukuhang tamang sagot dyan. Buti pa ako, tawagan mo ko, Sim. ang basa niyo dito. Ay, yung sabi ng Kami, kung yan, puro anal mga kababayan. Ako, puro list. gamble over doon sa List. timing. Kasi ang tingin ko kailangan na niyang masiguro kung sinong politiko Sino nga kakampi? ang nasa kanya. Let's draw the line. Yan ang ni Sara Duterte mga kababayan. Kanyang mensahe ngayon. So, kumbaga klinaro niya na lang, klinaro niya na yung yung Sino? she wanted to draw the line. So, Di ba? Nakatumpak ka rin. no? Para klaro na. Mm. Definitive na, no? Tatakbo ako. Ngayon, kapag may politikong naglabas Gustong pakipag-alyansa sa kanya, wag mong asahan ha, na later on ka na mag-change of heart. Ngayon pa lang ipakita mo na ang iyong loyalty. Kung gusto kang magpa-line up sa akin o hindi. ng statement na medyo alyado sa kanya, di ibig sabihin yung politiko na yun, nagpapakilala na siya. Eto, ayan mga kababayan, nagkakadilema na. Eto mga buhaya. Kasi ang nangyari, parang mauubusan na siya ng kakampi. Sige. I-undermine na naman. Especially yung mga For your so-called information, loyal sa kanya, no? hindi kailangan ni VP Sara ng kakampi. Sa makatuwid mga kababayan, hindi nga siya nagpa-line up o lumipat sa PDP laban. Parang naging independent si Sara mga kababayan. Parang open to all. Kung gusto nyong maki-line up sa akin, you are open. Mas mabuti na rin yan mga kababayan para wala siyang utang na loob kahit na sino. Dahil, paano kung mayroon ng mga kababayan, mga bangag, mga nagkukunwari, na supporter ngayon, na partido, and then, later on, magkakautang na loob pa si Sara, tapos, gagawa ng masama yung kapartido niya. Hindi mapapanagot. Mas mabuti ng ganito, mga kababayan. Luminya ka kung luminya, kung pareho tayo ng hangarin, good governance, and without corruption. Yan lang. Sa tatay niya. Ngayon po, ngayong nag-announce na siya, may impeachment, Prof. Hindi natin alam kung ano itatakbo ng impeachment, pero pag na-impeach siya at na-desisyonan niya ng impeachment court, which is the Senate, hindi na rin siya pwedeng tumakbo kahit na nag-announce na siya ng natatakbo. Pero may Sa tingin mo, hindi kikilos ang mga kakampi ni VP Sara Duterte? Posible pang magka-people power mga kababayan. Ma-shortcut pa yung bangag ninyo na presidenteng termino. Natitikdikan ng taong bayan. Kung ano ang takbo ng impeachment na yan. option din siya. Pwede siyang mag-resign bilang Kagaya ng mga kababayan, kagaya ng nangyari kay Erap, hindi natapos dahil nagka-people power. VP bago siya ma-impeach, hindi po ba? Yes, Pag nag-resign siya, pwede pa siyang tumakbo bilang pagkapangulo. Yes. Alright. Gusto nila mag-resign mga kababayan dahil para si tuta na. No way. Parang ganun yung nakikita nating play ngayon eh. Pero, nandyan pa rin yung mga kaso na kakaharapin niya sa ombudsman kahit na Sabi ni Roque, ikukulong daw ora mismo mga kababayan si VP Sara ni Boying. Pag hindi na siya vice president, either mag-resign siya or ma-impeach. Dahil once mga kababayan na hindi na siya vice president, papa-aresto agad ni Boying na wala daw piyansa mga kababayan. At wala nang chance si VP Sara na makafile ng candidacy kapag nagkaganyan. mag-resign siya as VP. Subukan nyo lang. Tingnan natin kung hindi magkaka-people power nito. Yes. Oo. Yes. Yan ang plano ng mga dilaw eh. Talagang maagang nagsimula So, napapaya ang politika para sa 2028. Yes, oo nga. So, election Oo nga.
Oh, yan ang plano namin. Season is here. Aha. Mm. Okay. Ano po ang mensahe nyo sa publiko? Kasunod ng mga anunsyong ito ng ilang politiko sa kanilang political plans habang nakabinbin pa rin ang mga issue sa katiwalian sa pamahalaan. Ang lahat ng ito mga kababayan is dahil kay Bangag. Ito ang gusto ni Bangag mga kababayan na malihis lahat ng usapan. Dahil ayaw niya ma-focus sa kanyang nakawan. Hiling lang natin, mga politicians, Lacson, ikaw ang nasa Blue Ribbon, imbitahin mo si Bersamin, Adrian Bersamin. Yan mga kababayan, pakantahin ninyo. Hindi magawa ni Lacson mga kababayan dahil bagoong Alam mo, Cheryl, isa tayo sa bansang may pinakamataas na voter turnout, no? Parang nearly 80% ng mga rehistradong botante bumuboto. Excited ang Pilipino lagi pag may eleksyon. Pero sana yung excitement natin mapunta dun sa masusing pagnilay-nilay, no? Nilay-nilay. Ang karapat. Eto na nga, wala na tayong maaasahan mga kababayan na hostisya under dito sa Marcos administration. Kaya naglulook forward tayo na maging presidente na si VP Sara dahil once na maupo yan si VP Sara Duterte mga kababayan na presidente, siya na ang magbibigay ng hostisya dito sa mga pinaggagawa ng mga kawatang ito. Siya na. Right now, futile. Pointless na pagsisigaw-sigaw tayo ng hustisya kung andyan pa rin ang bangag na yan mga kababayan. Dapat nabigyan natin ng ating napakahalagang boto. Tapos, sigaw kayo ng sigaw ng hustisya, tapos nakibangag mga kababayan, lalong-lalo na itong mga dilaw. Akala nyo kung sinong mga hipokrito mga kababayan, no? Gusto na ng hustisya panagutin. Kulang na yan, mga kurakot, tapos nakibangag kay Marcos. Shut up! Ano nakikita nyo na pros and cons sa atin, sa taong bayan na ito nakikita na natin ngayon pa lamang, first quarter of 2026 pa lang, ay yung mga interesadong tumakbo sa 2028. Kung hindi nyo palang ipinilit na yung impeachment ni Sara, hindi pa yan magdedeklara. Kayo lang din ang nasa likod niyan Kayo din ang dahilan. Gusto kung umangal sila mga kababayan, sisihin nilang sarili nila. Dahil sinampahan nila ng impeachment si VP Sara na walang kadahi-dahilan mga kababayan. Alam mo, syempre, magiging distracted din ang politiko kasi syempre, Wala na diretso na to. At ang bansa, puro na politics mga kababayan. ang tendency nila, mangampanya na kesa sa, isipin ng masusi ang pangmatagalang development ng bansa, no? Paano mabuti Walang development ang under kay Marcos, never. mabibigyan ng disenteng pamumuhay. Wala! Disente. Puro bangag na. Wala kang maasahan under Marcos. Ang ating mga kababayan. Marami pong salamat. Oy, wala kaming napala sa'yo, analyst. Anal ka lang. Dilaw na dilaw mga kababayan ang sagutan ng anal na ito. We can smell the dilawisis mga kababayan a mile away. So anong nasasabi nyo dito mga kababayan? Na unang-una si Virus, matamlay mga kababayan sa nabulaga siya sa announcement ni Sara. Tapos itong mga analyst mga kababayan, ina-undermine ang kapasidad ni Sara na nanguna sa pagka-presidente. Dahil hindi pa naman daw ngayon ang bagong survey. Wala pa daw silang datos sa bagong survey. Ay nakong mga animal na to. So ano masasabi nyo dito? Post your comments below.